Ayan guys, magandang araw. So may repair tayo ng isang blender na Kenwood. Ayan, ang brand niya Kenwood. So ang problema nito, sabi ng may-ari, hindi umiikot o ayaw gumana. May dinirect daw siya na fuse, may nakita daw siyang fuse, nirekta niya, ayaw pa din daw umandar. So hindi ko alam kung anong fuse yung sinasabi niya na nirekta niya. So ayaw pa rin umandar. So sa mga ganito kasing blender, kailangan to merong pitchil. Hindi mo to matetesting o hindi mo mapapagana kapag wala yung pinaka-pitchil niya sa ibabaw, yung pinaka-pitchil. Kasi may mga switch dito yan. Ayun o, kagaya yan o. May pinaka micro switch yan. Pag pinasok mo dyan yung pitchil, pipihit mo yan, bababa yung switch. Bababa yung puti yung bababa yan. So magsuswitch. Kapag walang pitchil na ganito, saksak mo, hindi yan gagana. So kagaya ito, testingin natin. So ayan o, saksak natin. Yan. So ayaw o. O, ayaw. Hindi umiikot o. Kasi may switch yan doon sa loob. So kagaya ito, hindi natin matetesting to dahil wala siyang pitchil. So ngayon, try natin siyang buksan dito sa ilalim. To. Ang tornilyo niyan, 4 na tornilyo yan. Try natin buksan diyan. Tapos, yung switch niya, susulutin natin. Try nating sulutin. Pag umandar, ibig sabihin, walang sira ito. Wala lang talagang pitchil. Siguro, baka tinesting ng may-ari, walang pitchil. Ayaw umikot. So, try natin. Buksan 4 na tornilyo. Yan, tanggalin lang natin yung tornilyo niya. Para malaman natin kung talagang switch nga lang problema. Kung hindi naman siya umusok, pwedeng doon. Halimbawa, mga blender ninyo, ganito. Hindi talaga under to kapag walang pitchil. Kadalasan yan mayroong switch sa kilid. Buksan natin. Yun. Yan. So, yun ang kwan nyo. Ito yung switch nyan sa side. Yung nakikita ninyo itong itim na to. Ayan, yung itim sa side. Yan ang pinaka-switch nya. So, susundutin natin yan. Tutusukin natin yung kwan nya sa loob. Yung switch sa tagiliran. Sasaksak natin. Saka natin tutusukin yan. So, i-on din natin. Siyempre, kailangan dyan naka-on. So ayan, in-on ko na. Tutusukin natin ngayon yung side, yung switch nya, kung aandar ba siya. Ito, titignan nyo to kung iikot. So umikot. Ayun, umikot oh. Isa pa. Oh, ibig sabihin, walang sira ito. Ang problema, wala yung pitchil kasi hindi natin dinala kasi ng may-ari ito, wala yung pitchil. Paano natin siya tetestingin, di ba? So ngayon, sasabihin natin sa may-ari, papaliwanag natin na umaandar siya, kailangan lang ng pitchil para magamit. So matesting. Baka hindi kabisado ng may-ari yung blender na to. Talagang hindi aandar to pag wala yung pitchil niya. So babalik na natin tong tornilyo sa aking takip. Umaandar, walang sira. Walang sira yung blender. Sabihin natin sa may-ari.
So yun guys, wala siyang sira. Ang problema lang talaga, wala yung pitchil, kaya hindi natin mapapagana to. Kasi hindi talaga to gagana pag wala yung pitchil. Dahil nga sa may switch siya dito. At ang nagko-contact do sa switch na yun, yung pitchil niya. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming salamat sa panonood. Sa mga may ganitong blender, ano. Sana nakatulong sa inyo yung video na to.